Pero syempre, bago po tayo dumako sa ating issue at mga balita, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. What if hindi tayo biyayaan ng Diyos ngayon dahil hindi man lang natin siya nagawang pasalamatan kahapon? What if tumigil po ang Diyos sa paggabay sa atin bukas dahil hindi naman natin siya sinunod ngayon? What if wala na tayong makitang bulaklak na tumutubo dahil nagrereklamo tayo kapag umuulan? What if alisin na ng Diyos ang Biblia bukas dahil hindi naman natin ito binabasa ngayon? What if bawiin na ng Diyos ang kanyang mensahe para sa atin dahil hindi naman tayo nakikinig sa ipinadala niyang mensahero? What if hindi pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at hayaan lang niya tayong magbayad sa ating mga kasalanan? At what if tumigil na ang Diyos sa pagmamahal sa atin dahil hindi naman natin kayang mahalin at alagaan ang isa't isa? Ano po kaya ang mangyayari mga kanyusik, no? Kung sakaling ginawa nga ng Panginoon iyong mga nabanggit natin na what if? Kung sakaling ginawa nga po ng Panginoon ang lahat ng mga what if na iyon, marahil mararamdaman po natin ang isang mundong tila kulang. Kulang sa biyaya, kulang sa pag-asa, at kulang sa direksyon. Isang mundong kahit may liwanag ang araw, parang nababalot pa rin po ng kadiliman. Isipin po natin mga kanyusik, no, kung tumigil po ang Diyos sa paggabay, saan po tayo pupunta? Kung ipagkait niya po ang kanyang mga biyaya, ano po ang matitira sa atin? Paano tayo mabubuhay? Kung bawiin niya ang kanyang pag-ibig, paano tayo mabubuhay mga kanyusik? Pero, mapalad po tayo dahil hindi po ganon ang Panginoon. Hindi po siya tulad natin na madaling mapagod, madaling sumuko, o madaling magtanim ng sama ng loob. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang, kahit kulang po tayo sa pasasalamat, madali tayong makalimot, no? Kapag tayo po ay nasa panahon na tayo po ay masagana, tayo ay nagtatagumpay, kulang din po tayo sa pananalangin, no? Kulang tayo sa pagsunod sa Diyos. Sa kabila po ng lahat ng yan, patuloy pa rin po siyang nagmamahal, gumagabay at nagbibigay po ng biyaya sa atin. Ngayong Semana Santa mga kanyusik, alalahanin po natin ang walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, na maging ang kanyang anak ay ibinigay niya upang tayo po ay matubos sa kasalanan. Ipinakita po sa atin ng Diyos na sa kabila ng ating mga nagawa, hindi niya po tayo iiwan, na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya ipagkakait ang kanyang awa. Kaya naman mga kanyusik, sa halip na questionin natin ang Diyos, what if i-assess natin ang ating mga sarili? Kailan ba tayo huling nagpasalamat ng bukal sa puso? Kailan ba tayo huling taimtim na nanalangin sa Panginoon? Hindi lang kapag may hinihingi, kundi para magpasalamat at makinig. Saan ba tayo nagkulang? Yan yung mga dapat nating itanong sa ating sarili mga kanyusik. Nagkulang ba tayo sa pagmamahal, sa pagpapatawad, o sa paggawa ng tama? Ang Semana Santa po mga kanyusik ay hindi lamang pag-alala sa sakripisyo ng Diyos, kundi ito po ay paanyaya sa atin na tumigil sandali, magnilay, at magbalik loob. Panahon po ito para linisin ang ating puso,
itama ang ating landas at palalimin pa ang ating pananampalataya. At humakbang tayong muli palapit sa Kanya. Sabi nga po sa James chapter 4 verse 8, "Draw near to God, and He will draw near to you." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.